love to worship God and to have basic understanding of commitment to the mission of Jesus in the world. Tayo po ay manalangin, Amang banal at makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka nga po namin at nasasalamatan sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kakaunting bilang nga po namin ngayon, sa hapong ito, alam po namin, kasama po namin kayo sa aming kalagitnaan. Samahan niyo nga po kami at naway maunawaan namin ang mensahe na manggagaling mula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang September po ay Christian Education and Nurture Month. At binabati rin po natin ang mga may birthday ngayong pong buwan ng September. Ngayong pong September 14, si Miko Francis De Leon, Cornelio Generoso, Rowena Husi, Mariel Evangelista. Sa 15 po ay si Michael Angelo Cabaraban, Mylimar Joseph Rama. Sa 16 naman po ay si Mary Grace De La Rama, Melva Salamat, Sydney Meta Josa. Sa 17 po ay si Lourdes Tan, Michael Angelo Tolentino, Esther Capistrano, Iris Lorraine Ong. Sa 18 po ay ang akin pong ina, Generosa Villaflor Bundad, si Enrico De Leon. Sa 19 po ay si Dwayne Kyle Wabel, si John Paulo De Silva, Hanilol Saballero, Orfa Soleta, Villagros de Castro. At sa 21 po ay si Marjorie Halbena at Virginia Gallardo.
Magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating pinapupurihan ng ating Panginoong Hesukristo, lalo tigit sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan. So atin pong wine-welcome ang bawat isa sa atin na naririto. Baka po meron tayong bisita, bagong muka. Wine-welcome po natin dito po sa ating kalagitnaan. Wine-welcome din po natin yung mga nanonood at nakikinig sa atin sa pamamagitan ng ating Ustream Live. Karagdagan pong balita na sa darating pong linggo ay Children's Sunday. Pero meron po tayong tagapagsalita. Ito po ay sa katauhan ni CM Reverend Al Refugio, na kung saan ay nakatanggap po tayo ng sulat na sila po ay galing sa JAC meeting, sa Jurisdictional Area Cabinet meeting, na gagawin po sa ating pong opisina sa Lusacan, sa Chaong. So ito po ini-assign sa atin ng ating mahal na obispo, Joel Tindero, sa pamamagitan ng ating conference minister, Reverend Rachel Hernandez. So si CM Al ang ating pong speaker sa umaga. At sa hapon naman po ay ang ating DM Rosemary Pornobi. Ganon din po, patuloy po nating isama sa ating panalangin yung pong ating fellowship and dedication of coins na dito po gaganapin sa ating pong simbahan, September 27, 2014. So sa susunod na linggo po ay magkakaroon po tayo ng pasdihat, sapagkat ito po ay karagdagan nating pondo para po sa mga kagastusan natin dito po sa simbahan. So, yun po ang ating paglalaanan para po sa susunod na linggo. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na po, tunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay nasa ating kalagitnaan. Patuloy po tayong matuwa at magalak sapagkat kailanman hindi niya tayo iniwan. Sa pamamagitan niyan, mga magulang at mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Tayo po'y tumayo. pamamagitan po ng musika, magkakaroon po tayo ng personal na panalangin. Sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos, ng ating Ama at ng Panginoong Hesukristo.
Mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Sa buong maghapon, O aming Panginoon, amin pong nadama ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na kung saan, O aming Panginoon, kaninang umaga, sa amin pong pagsamba, tunay na ikaw ang siyang nahayag sa aming kalagitnaan. Kaya naman, O aming Panginoon, ang iyong mga anak na ngayon ay naririto, hindi po nila pinalampas ang gabi na hindi nakadako sa iyong bahay dalanginan para po makapagpasalamat, O aming Panginoon, sa loob ng sanglinggang nagdaan. Kaya naman, O aming Panginoon, kasama ng aming pong pagpapasalamat, katabi ngayon namin, O aming Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming kasama sa simbahan. Kami na magkakapatid, O aming Panginoon, ay naririto para ikaw ay aming papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Ikaw nga po ang aming Panginoon noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Maraming salamat sapagkat ang iyong iglesia sa dakong ito ay patuloy na tumutugon sa hamon ng paglilingkod, katulad ng ginagawa namin na pagsamba sa kasalukuyan, O aming Panginoon. Salamat po sa konsilyo, sa kaaniban, na patuloy na ikaw ay pinapupurihan, O aming Panginoon, hindi lamang sa pamamagitan ng aming paggawa, pagkilos, lalo tigit sa amin pong pagsasalita. Nakikita, O aming Panginoon, sa aming mga ginagawang paglilingkod dahil ito'y ibinabahagi namin sa iba. Salamat din, O aming Panginoon, sapagkat
ang iyong iglesia sa dakong ito ay mayroong paaralan na patuloy na humuhubog sa mga maliliit na mga bata at kabataan para po sa isang magandang kinabukasan. Samahan niyo po ang aming mga guro sa pag-alalay ng aming pong school board ng aming simbahan. Higit sa lahat, ito po ay alay at handog namin sa iyo, aming Panginoon. Salamat din, O aming Panginoon, sa kabuuan ng iyong iglesia na patuloy na nagpapahayag ng iyong mabuting balita. Sa pangunguna po ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na nagsasaka hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, para po mag-ani ng mga mananampalatayang patuloy na sumusunod at susunod sa iyo, O aming Panginoon. Ngayon po, nakakaranas kami ng sungit ng panahon, dala ng buntod ng bagyo, O aming Panginoon, pero naniniwala kami na nandyan ka para po kami ay alalayan. Alam po namin na ang bagyo ay dadalhin mo doon sa lugar na kung saan ay walang masasalanta. Buhay at ari-arian, O aming Panginoon. Salamat po sa paghawak sa iyong mga anak. Dinadalangin din namin, dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin na naririto. Patuloy kami naglalaan ng panahon at sandali para po maibigay namin ang nararapat para sa iyo. Muli, dakilang Diyos, maraming pong salamat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Tayo po'y taos-pusong magsipaghandog. Restlessness and
Amang banal, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang pinagkakalob niyo po sa amin. Kaya po narito pong muli ang mga pinagkalob niyo sa amin. Nawa po magamit namin ito sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita dito sa lupa. Ganon din po, Panginoon, bigyan pa rin po ninyo at patuloy niyong pagpalain ng mga taong nagkalob nito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa po mula sa Matandang Tipan ay magiging tugunan na rin po natin mula sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 18, talatang 1 hanggang 17. Sinabi sa akin ni Yahweh, nagpunta naman ako at tinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh, kung si Yahweh ang may sabi nito. kung sinabi ko man sa isang pagkakataon na aking bubunutin, ibabagsak o lilipulin ang alinmang bansa o kaharian, at ang bansang iyon ay tumalikod sa kanyang kasamaan, hindi ko itutuloy ang aking pinasyang gawin. Sa kabilang dako, kung sinabi ko man na itatayo ko o itatatag ang isang bansa o kaharian, at gumawa ng kasamaan ng bansang iyon, babaguhin ko ang aking pasya. Kaya nga sabihin mo sa mga naninirahan sa Huda at sa Jerusalem na may binabalak na ako laban sa kanila, at ako'y naghahanda ng ipaparusa sa kanila. Sabihin mo na tigilan na nila ang makasalanang pamumuhay at magbago na sila. Ang isasagot nila ay hindi, lalo pa kaming magmamatigas at magpapakasama. Kaya nga, ito ang sabi ni Yahweh, tanungin mo ang alinmang bansa, may nangyari na bang ganito kahit kailan? Napakasama ng ginawa ng bayang Israel. Nawalan ba ng niebe ang mabatong kabundukan ng Libano? Natutuyo ba ang malalamig na batis doon? Subalit ang aking bayan ay nakalimot sa akin. Nagsusunog sila ng kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. Sa daang dapat nilang lakaran at nadapa sila, at hindi na nila tinatalunton ang dating lansangan. Naglalanda sila sa mga daang walang palatandaan. Ang lupa ito'y ginawa nilang pok ng katatakutan at pandidirihan habang panahon. Manlulumo ang bawat magdaraan dito dahil sa makikita nila, mapapailing na lamang sila sa malaking pagtataka. Pangangalatin ko ang aking bayan sa harapan ng kanilang mga kaaway, gaya ng alikabok na hinihipa ng malakas na hangin. Tatalikuran ko sila at hindi tutulungan pagdating ng araw ng kapahamakan. Babasahin ko po sa Ikalawang Mga Hari, 22, talatang 8 hanggang sa sumusunod. Pagdating ni Sapan sa templo, sinabi sa kanya ng punong saserdoteng si Hilkias, nakita ko na sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Sapan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniuutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya,
ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helcias, si Akiam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalim na si Safan at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, isinangguni ninyo ako at ang buong Huda kay Yahweh tungkol sa mga nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at di natin pagsunod sa mga utos na narito. Ang saserdote ni Helcias at sina Akiam, Akbor at Safan at Asaya ay nagpunta nga sa propetisa Hulda na asawa ni Salum na tagapag-ingat ng mga kautusan ng mga saserdote at anak ni Tisba na anak ni Karkas, siya sa ikalawang prok ng Jerusalem na nakatira. Ang sabi niya, ito ang ipinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel na nagsugo sa inyo nito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Ang puot ko ay mag-aalab laban sa bayang ito pagkat tinalikdan niya ako at sila'y naglingkod sa ibang Diyos. Ito naman ang sasabihin mo sa hari ng Huda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang inyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa ng parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. Kaya hindi mo mararanasan ang paghirap na gagawin ko sa bayang ito. Maghahari kang mapayapa habang nabubuhay ka. Ang lahat ng ito'y sinabi nila sa hari. Ganon din po, babasahin ko sa 2 Timoteo, talata 3, 14 hanggang 17 na ganito po ang sinasabi. Ngunit huwag mong katalikdan ang aral na natutuhan mo at matibay mong pinananaligang yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ang nagturo sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabuting gawain. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkarinig ng kanyang banal na salita.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa mga espiritong kasama natin sa ngayon. Ang dami nating kasama. Ang ating pong mensahe sa hapong ito ay may pinamagatang kong Find the Book. Naranasan na po ba ninyo ang mawala ng isang bagay na mahalaga sa inyo? Di po ba nakakadama tayo ng pagkainis? Nasaan kaya yung hinahanap ko, nawawala? Nakakadama tayo ng, kumisan, nagagalit tayo sa ating mga kasama. Saan mo ba inilagay ang aking nawawalang mahalagang bagay? No. Pero, at sa sobrang galit natin, yung feeling natin hindi natin maintindihan. Dito po sa ating simbahan, tuwing magtuturo kami ni Diaconessa Marinang Sunday School, gumagawa po kami ng mga pamamaraan para matuwa yung mga bata. Na umattend sila sa Sunday School. Minsan, naglaro kami ng Bible telephone. Alam po ba ninyo yung larong Bible telephone? Hahanapin po nila yung verse na ibibigay namin. Pagkatapos, mag-uunahan sila sa pagsasabi nung nabasa nilang verse doon sa Bible. At pag nakita na nila, meron silang prize, siyempre. No. Tuwan-tuwa po ang mga bata sa ganong mga palaro. Dito po sa binasa ko kanina, sa Ikalawang Mga Hari, talatang Kapitulo 22, nabasa po natin kung paano naging masigla uli ang mga taga-Huda sa pagkakakita nila sa nawawalang aklat ng kautusan. Napagtanto po nila kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos. Kaya't muli silang nagbigay ng kanilang pangako. Nagbigay po sila ng commitment muli. Dahil hindi na po nila yung nakakitang matagal at hindi nila nalalamang kung ano nakasulat doon. At nung makita nila, ang dami pala nilang nagawang kamalian. Kaya nagbigay uli sila ng commitment, ng kanilang pangako, na muli nilang susundin yung kautusang nakasulat sa aklat. Sa atin pong UCCP, ngayon po ay buwan ng Setyembre, at ito po ang tinatawag nating Christian Education and Nurture Month. Sa amin pong pag-aaral kahapon, at saka ng Biyernes, ng Sabado, nabanggit po doon na ang pagtuturong Kristiyana o Christian Education ay ito po ay napakahalagang utos ni Jesus. Sabi po niya, turuang sumunod ang lahat sa akin. Ito po yung ipinag-uutos niya. Kung mabasahin po natin ang Mateo 28:20, ito po yung sinasabi niya. Turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. At hanggang ngayon po naman, ito'y patuloy na nagpapaalala sa bawat iglesia na ang Christian Education and Nurture ay napakahalaga. Ito po ang pangunahing gawain ng ating iglesia. Gaano po ba ito kaimportante? Una, ito po ay panghabang buhay na kurso. Wala po ditong graduation. Ang pagtuturo po ng CE ay nagsisimula sa paghubog sa isang bata. Sabi nga po, sa sinipupunan pa lang ng bata, ng nanay, yung baby sa tiyan ng nanay, dapat natututo na yung bata. Kaya dapat po daw, ay ang mga buntis, lalong higit, sumisimba. Para yung baby nila sa tiyan, natututo na kung ano ang isinasaad ng kautusan ng Panginoon. Sa kanilang pagsimba, natututo na. At ako po'y naniniwala doon. Bakit? Nung pong ako'y may maliit na, nung ako'y buntis pa, sa aking mga anak, sabi po ng doktor, ay yan paringgan mo na agad ng mga music na pambata. Basahan mo ng kwento, kahit ikay nagbabasa, malakas. Para yun ay na-develop dun sa baby sa iyong sinapupunan. At totoo po yun. Nakita ko po yun sa paglaki ng aking mga anak. Nakita ko po yung
balik nung pagbibigay ko sa kanila, pagpaparinig ng mga music, pagsimba ko sa simbahan, nakita ko po dahil sila ay nagdaan sa pagiging CYF, hanggang ngayon naman, sila ay nagagamit ng ating iglesia kapag nagtuturo sa maliliit na bata, lalong higit pag bakasyon. At ito po ay isa sa sinasabi na sa sinapupunan pa lang ng nanay, dapat ay pinapahalaga na natin na isisimba natin ang bata. Kaya po mahalaga sa mga magulang na nagsisimba. Dahil sa gawaang ito, naiituro na sa mga bata kung sila ay pinaglihi pa lang ng ina sa gawain ng iglesia. Kung bibihira po nating dalhin ang bata sa iglesia o sa Sunday school, makikita po natin na sa paglaki nila, hindi sila pala simba. Hindi sila palabasan ng Bible. Dahil hindi natin nagawa bilang matatanda, hindi ka man magulang, kung ikaw na may kapatid na nakababata, magi tayong gabay sa ating mga maliliit na mga bata. Sa 2 Timoteo po na aking binasa sa 3:14, ganito po ang sabi po ay, binanggit po dito ni Pablo na kilala na natin ni Timoteo ang nagturo sa kanya ng pananampalataya. At ang sabi nga po, ito yung kanyang lola at ang kanyang nanay ang nagturo sa kanya. Sa atin pong nakatatanda, ipinaaalala din po sa atin na ang pagtuturo sa mga bata ng kautusan ng Diyos ay nagsisimula sa tahanan. Hindi po agad sa iglesia, sa tahanan po muna natin ituturo ang salita ng Diyos. Kaya napahalaga po ng pamilya na sama-samang nananalangin, sama-samang nagde-devotion, para doon pa lang sa tahanan, naiipunla na natin sa kaisipan ng mga bata ang salita ng Diyos at ang pananampalataya nila sa Diyos. Napakahalaga po nito sapagkat nakasalalay dito ang ikabubuti o ikasisira ng buhay at pananalig ng ating mga anak. Makikita rin po natin dito yung pananalig nila sa Diyos kapag naituro natin. Ang sabi nga po sa Deuteronomy, inuutusan tayo ng salita sa tekstong ito na itanim sa isipan ng ang salita ng Diyos, ituro ang salita ng Diyos sa ating mga anak o ipakita sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Sa ngayon po, kung ating titingnan ang ating lipunan, makikita po natin ang lumalalang kriminalidad. Kadalasan ang sangkot dito ay mga kabataan o nasa murang edad. Ang kakulangan po ng pagtuturo at paggabay ng mga magulang ang pangunahing dahilan nito. Bakit hindi naman po lalaki o hindi gagawa ang isang tao ng isang bagay na ikasasama niya kung alam niyang mabuti yon? Kung alam niyang mabuti, hindi niya gagawing gumawa ng masama. Ito ang palala sa atin na hindi magiging masama ang isang tao kung sila ay palalakihin sa aral at turo ng salita ng Diyos. At sa ating nakatatanda, tayo ang may responsibilidad upang gawin ito. Napakahalaga po na tayong mga nakakaalam ng mabuti at masama ang magturo sa ating mga bata. Sa ating po, paalala sa atin ng salita na kung susundin natin ang kanyang halimbawa, maingat at mapanalangin pagbasa ng kasulatan ng Diyos, magkakaroon po tayo ng lakas laban sa kasalanan. Kinalulugdang matuto pa ng tungkol sa Diyos. Makatutuklas tayo ng mga kahangahangang katotohanang espiritual. At higit sa lahat, makatatagpo tayo ng mahusay na payo sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya't huwag tayo pong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayo mawawalan ng matibay na pananalig sa Diyos
na kung tayo may kakilala o mga batang hindi pa nakakakilala sa salita ng Diyos, gawin natin ang nararapat. Huwag nating hayaang mawala ang aklat ng kautusan. Find the book, because to know Christ, the living word, is to love the Bible, the written word. Kapag nakita na po natin at nabasa natin ang salita ng Diyos at ito'y maibahagi natin sa iba, tunay na ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat. Muli ko pong uulitin ang sabi, find the book, because to know Christ, the living word, is to love the Bible, the written word. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Sabay-sabay po tayo sa sumasampalataya. Tayo po ay tumayo. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Diyos na patuloy na nakikisa sa ating kasaysayan at buhay, sa Kanya na nagkatawang tao sa pamamagitan ni Hesukristo, upang ang sangnilikha ay magkaroon ng pag-asa at kaayusan, at sa Kanya nakapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang magsilbing kalakasan ng mga aba at nagdurusa, at kasiglahan sa lahat ng mananampalataya upang magpatotoo ng ganap. Sumasampalataya kami na ang sambahayan ay tinawag at pinabanal ng Diyos, upang maging alulod ng Kanyang pag-ibig, kaayusan at kapayapaan sa pamayanan. Ito ay tinawag upang mamuhay ng mapayapa, kasama ng kanyang kapwa at ng sangnilikha, upang magpakatotoo para sa kaganapan ng kaharian ng Diyos sa puspos ng pag-ibig at katarungan. Sa isang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, kami ay ganap na sumasampalataya. Amen.
O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang kaliwanagan na iyong salita ay amin pong nakita at napagmasdan sa gabing ito, aming Panginoon. Dahil sa bawat pagtuturo namin, buhay, pananampalataya at pananalig ang siyang patuloy naming makakamit, o aming Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagtatalaga ng aming mga sarili sa iyo lamang. Ang ilan nga po sa iyong mga anak ay lumapit sa inyong dambana, tiklop-tuhod, nananalangin, o aming Panginoon. Ang ilan sa kanila, o aming Panginoon, ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan, kaarawan, anibersaryo ng kasal, pagpapasalamat na walang humpay, o aming Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa kanila. Sila'y lumapit sapagkat patuloy po silang humihiling ng inyong pag-alalay at paggabay, lalo tigit sa kanilang pag-aaral, maging sa kanilang paghahanap buhay. Lalo tigit, o aming Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Nawa, dakilang Diyos, andun ka para sila ay alalayan. Sila'y lumapit, o aming Panginoon, sapagkat sila po ay may karamdaman, o ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, alam po namin, dakilang Diyos, na ipagkakaloob mo ang kagalingan. Dahil ibe-bless nyo po yung mga doktor na tumitingin sa kanila. Ibe-bless nyo din po yung mga gamot na ipinapasok at dinadampi sa kanilang lupang katawan. Wala po silang naisin kung hindi magpasalamat at tumiling ng inyong paggabay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong mga anak na natili sa kanilang kinatatayuan, kinauupuan, ang iba'y nanonood sa amin, o aming Panginoon, saan man sila naroroon. Patuloy niyo pong ipadama, o aming Panginoon, na mahal mo sila at akapin sila ng iyong kapangyarihan. Sa gabing ito, aming Panginoon, tinatapos po namin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng aming pagsamba, pero hindi po dito natatapos, o aming Panginoon, ang aming pagtugon. Bagkus pa nga, lahat ng aming narinig nakita ay aming pong babaunin at aming pong bubuksan sa sandaling ang aming pananampalataya ay patuloy naming maibabahagi sa iba, o aming Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi. Sa gabing ito, o aming Panginoon, bantayan niyo po kami sa aming pamamahinga. At sa kinabukasan, ibigay sa amin ang isang umagang kay ganda na malalakas ang aming lupang katawan at patuloy kaming tumugon sa hamon ng paglilingkod. Lalo tigit, ang pag-aaral ng mga maliliit na mga bata at kabataan at paghahanap buhay ng aming mga magulang. Muli, dakilang Diyos, marami pong salamat sa loob ng sanglinggang nagdaan. At ang mga darating na mga araw at mga linggo, aming Panginoon, andyan ka pa rin para sa amin. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabaluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon, nasasambitin ng inyong abang lingkod, unang-una na sa inyong mga anak na tiklop-tuhod, nananalangin, o aming Panginoon. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at patuloy niyang tutup din lahat-lahat na inyong nilapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat mahal na mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa bawat isa sa atin, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.